Magandang araw sa inyong lahat ha. Araw na naman ng Huwebes, kaya naririto ang inyong Spokes Hour. At nandito po ako ngayon sa Terhar. Bakit? Dahil mahal po ang hotel at Airbnb sa Dahig. Kaya ang ginawa, pumunta ng probinsya. Pumunta ng probinsya dahil mas mura ang Airbnb at napakaganda naman po ng tanawin. Kaya po ang ginagamit ko ngayon as background ay yung background ng aking munting tinitirahan. Ano lang po siya ha, maliit siya. Para siyang kubo, pero Dutch kubo na napakaganda sa loob, no? So po pwede naman po talagang pagandahin pala natin yung mga maliliit nating bahay, no? Sa gaya ng nangyari ito. Siguro bago tayo magtapos, bibigyan ko kayo ng tour. Gusto niyo ba yan? Yung aking munting bahay sa Terhar. Pag-usapan po natin ngayon, abay, halatang halata po nila, nalinilihis nila atensyon ng taong bayan, yung galit ng taong bayan doon sa pagpapaaresto kay PRRD. Anong sinabi ni Browner? Maghanda na raw tayo dahil pag nagkagulo sa Taiwan, sigurado meron po tayong involvement. Kailan pa tayo naging protector ng Taiwan? Aber, ano naman pakialam natin sa Taiwan? Taiwan naman talaga, kabahagi ng China. Sa mulat-mula, panahon pa ng tatay ni Marcos Jr., si Marcos Sr., kinilala natin ng One China policy, iisa lang ang China. So kung lulusubin ng China ang Taiwan, wala tayong pakialam. Gaya ng ginamitan natin ng dahas ang ISIS Maute nung sila'y lumusob sa Marawi. Ganun lang po yun. Talagang meron talaga tayong hindi lang katungkulan, kung hindi talagang responsibilidad na protektahan ang integridad ng ating bansa. Ganyan din po ang sitwasyon sa China, no? Kung sila talaga ay magdedeklara ng kanilang independensya, siyempre may karapatan ang China na protektahan ang kanyang political integrity. Pati po Amerika, One China policy po yan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nakikisawsaw sila, no? Nakikisawsaw sila dahil nga doon sa strategic importance ng Taiwan. Unang-una, dyan galing ang mga kinakailangan nilang semiconductors para sa kanilang mga missiles, no? Pangalawa, stepping stone din papunta ng China. At siyempre, ang gagamitin nilang base kung magkakagulo, ang Pilipinas. Yung mga base militar natin sa Isabela at Cagayan na malapit lang sa Taiwan. So anong mangyayari kapag pumutok ang putukan dyan? Well, tatargetin tayo ng China. Pwede ba naman yun? Nasa atin ang gagaling ang sundalo at sandata at mga missile, lalo na yung mid-range missiles, no? Na Typhoon missiles na nagkamuntik nang maging mitya ng Third World War. Opo, yung same missile na kamuntik na maging mitya ng Third World War, naririto po ngayon sa Pilipinas. Dati-rate, kabahagi lang daw ng balikatan. Ngayon, permanente na at wala silang plano na alisin. So si Browner, todo takot sa taong bayan na magkakagera at mahahatak tayo sa gera. Totoo po yan dahil sa desisyon ni Marcos Jr. nga na ibigay, gamitin ng mga Amerikano ang ating mga base militar. Sa international law po kasi, merong sinasabi na ang isang bansa that allows its territory to be used in a manner that is injurious to another, magkakaroon ng responsibilidad sa international law. Kaya po, walang kaduda-duda, pag nagputukan dahil dyan sa Taiwan, puputokan din ng Luzon. At hindi lang po mga OFW natin sa Taiwan ang mai-introbol. Kaya nga po dapat talaga, bumalik tayo sa pulisiya ni Tatay Digong na independenteng foreign policy. Lahat kaibigan, walang kalaban, dapat yan. Paalisin natin ang Typhoon missile at pangalawa, bawasan natin yung mga EDCA sites na yan. Dahil, ano naman ang silbi ng EDCA sites sa Cagayan at sa Isabela, no? Ang layo-layo niya doon sa pinag-aagawang isla sa Palawan. Ang tinatawag po natin na Benham Rice ay hindi po yan disputed. Hindi po yan inaangkin ever ng China. Ang talagang problema natin sa West Philippine Sea. So ang aking solusyon nga dyan, sige, kung gusto nyo mag-EDCA kayo doon sa Kalayaan Island. Miski gamitin nyo pa yung buong isla. Doon kayo maglagay ng kung ano-anong missiles na gusto nyo para sigurado naman na magagamit yan doon sa pagtataguyod ng interes ng Pilipinas na protektahan ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi. Linagay nila yung Typhoon missile nila at linagay nila ang kanilang EDCA sites doon sa malapit sa Taiwan para kung magkaputukan dyan, miski wala naman tayong pakialam dyan sa Taiwan issue, pati tayo makakaladkad. So tama po si Browner. Kapag nagputukan sa Taiwan, damay tayo dahil sa kanila. Dahil pinayagan nila
ang presensya ng Amerikano dito sa Pilipinas na siguradong tatargeting ng China. Pero linilihis din po nilang issue dahil akala nila pag tinakot nila ang tao sa gera, makakalimutan na si FPIRD. Hindi po. Lalo namin naaalala si FPIRD dahil nung panahon ni FPIRD, wala po tayong kalaban. Hindi po naging ganitong kainit ang relasyon ng Pilipinas at China. Kaya po nung panahon na yon, ang daming kapital na nanggaling sa China, ang daming mga turista nanggaling sa China. Ngayon, nawala na yung ating posisyon as number 1 supplier ng saging man lang sa China. Pinakamalaking merkado yan para sa saging dahil mahigit 1 bilyong mga Chino ang kakain ng saging ng Pilipinas. Ngayon, naunahan na tayo ng Vietnam. Kasi bakit naman tatangkalikin ng mga Chino ating mga produkto, kinukonsidera nila tayong mga kalaban. At kinukonsidera natin silang mga kalaban. Kaya nga, di ba, nag-issue na ng travel advisory ang mga Chino kasi nga, tinatarget ang mga Chino rito na pinasisinungalingan ng babae sa Malacanang, pero alam naman natin na pati yung mga estudyante sa Cagayan, tinatawag na ahente. Espiya daw ng China. In fact, nagsabi pa ang ating Secretary of National Defense na may batas ang China na lahat ng Chino ay espiya daw. Ano ba naman yan? Masyado namang xenophobia yan. OA na kayo. Paano tayo makikinabang sa bagong yaman ng China kung ikukonsidera nila natin silang mga kaaway? So, Browner, itigil na yung paglilihis ng issue. Ang issue pa rin, bakit nyo ibinigay ang ating FPIRD sa ICC bago pa man hingin ng ICC ang kooperasyon natin para maaresto si FPIRD? At bakit nyo diniretso sa dahig at hindi sumunod sa Rome Statute na dapat hinarap muna sa RTC para sa deportation proceedings or extradition proceedings pala, hindi deportation kundi extradition proceedings. Huwag ilihis ang issue. Hindi mawawala ang galit. Mga jutang ginamis nyo, ibalik nyo ang aming Presidente Rodrigo Roa Duterte. Maiba naman tayo. Abay, ang Hungary, isang miyembro ng European Union, isang European country, ay nag-anunsyo na, bibitiw na sila sa ICC. Alam niyo po, significant ito dahil ang ICC, ang nagbuo talaga niyan, mga Europeans. Yan po yung European Court dahil ang Amerika hindi naman kasapi dyan. No? At dahil ang mga bansang Africa ay dating mga colonies ng mga European countries, kaya naging miyembro ang African states. Nasabi ko na sa inyo dati, nung ako'y nangampanya sa ILC, talagang nagkakaroon na ng nabubuong desisyon ang African Union na bumitiw na sa ICC kasi ang pinupuruhan nila puro mga Aprikano.